nasisigaw ng impeach Sara. Anong tindig nyo dito? Anong tindig nyo dito? Wala lang. Sino-sino nga ba ang mga dapat managot sa inilabas ni FPRRD patungkol sa approved budget para sa taong 2025? Marami ang katanungan ng mga mamamayan sa naging viral video na inilabas ni former President Duterte. Dito rin ay mas ipinaliwanag ni Attorney Vic Rodriguez ang mga rason kung bakit unconstitutional at hindi dapat pinirmahan ni PBBM ang national budget ngayong taon. Nagulat raw si FPRRD sa kanilang natuklasan. Sabi pa ng karamihan baka umano palabas lamang ito ng mga Duterte para mapagtakpan ang issue ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Samantala galit na galit naman ang mga overseas Filipino workers sa kanilang nalaman dahil malaki raw ang tiwala na kinanilang ibinibigay kay Pangulong Duterte kaya hindi sila makapaniwala sa nangyayari ngayon sa bansa. Samantala hinimok naman ni Attorney Vic ang mga mamamayan na tumindig at huwag matakot. Dagdag pa ni Attorney Vic Rodriguez sa mga gagawa ng impeachment rally kay VP Sara ngayong katapusan ng Enero, dito tinanong niya ang mga magra-rally kung ano ang kanilang posisyon sa kanilang nalaman galing kay PFRRD. Ngayon sobrang tahimik ng Kongreso at ng BICAM at Executive sa issue na kumakalat ngayon sa social media. Marami naman ang nagtataka kung bakit hindi man lamang ito nakita ni PBBM. Sa nakaraang mga araw, nag-viral nga ang pagbabawas ng budget ng iba't ibang ahensya, kagaya na lamang ng Department of Education, na mas dapat pagtuunan umano ng pansin ng Administrasyong Marcos dahil ito ang unang bagay dapat makamtan ng bawat isang Pilipino, ang access sa edukasyon. Kinuha rin ang subsidy ng PhilHealth na siyang dapat malaki ang pundo para sa kalusugan. Ang contribution nyo sa inyong GSIS Pension Fund, ubos po, sinunog, linustay. Idagdag mo pa ang issue na inilabas ni Attorney Vic Rodriguez na kinonperma raw umano ng Commission on Audit ang pagkawala ng benepisyo ng mga membro ng GSIS dahil sa pag-invest nito sa Maharlika Fund at sa ibang investment ng gobyerno sa kasalukuyang administrasyon. Sa ngayon makikita natin na hindi naglabas ng kahit anumang reaksyon ang Malacanang at ang Kongreso sa mga nagsisilabasang issue sa social media. Marahil raw ay mahihirapan silang sagutin ang issue na ito dahil sa tibay ng ebidensya na magpapatunay sa kanilang ginagawang pambubudol sa sambayanang Pilipino ngayon. Ating pakinggan ang pahayag ni Attorney Vic Rodriguez patungkol sa issue na ito. Titigan nyo mabuti, pwede ho kayo mag-screenshot. Ayan po, oh. Hanggang ngayon, matatapos na po ang araw, tahimik po ang mga miyembro ng kumiting ito. Walang nagsasalita dahil hindi po kayang ipaliwanag ito. Hindi kayang ipaliwanag ito. Bilyong-bilyong piso ang nakalagay dito tapos blanco. Kagaya ng sinabi ni Pangulong Duterte, it is like giving somebody, authorizing someone to fill in a blank check that is already signed by the account holder. Ganun po nangyari dito. Binigyan ka ng blankong cheque, bahala ka kung magkano ilalagay mo. Walang problema sa pera, filapan mo kung magkano patong ang gusto mo, bahala ka. Ganyan po ginawa nila sa budget. Akala ho natin, galit na tayong lahat na zero budget yung binigay sa PhilHealth. Nagalit na ho tayo na binawasan ng 31 billion pesos ang education sector. Nagalit na tayo dyan. At kung ano-ano pang panlulokong ginawa nila. At nagkakaisa ang higit na maraming Pilipinong nagsasabi na unconstitutional nga itong 2025 budget. Hanggang sa nung isang gabi, nung kami po ay nagpulong sa Davao ni Pangulong Duterte at si Congressman Sid Ungab, at ganoon din po ang abogado ni Pangulong Duterte, si Attorney Martin Delgra, nagsama-sama po kami. At pinakita nga ito, nagulat kaming lahat kung gaano na tayo binababoy ng Marcos administration. Blanco po, oh. Blanco po. Blanco yung naging pundasyon ng 2025 budget. Ito po ay sinasalaula na ang saligang batas. Wala na pong batas na umiiral ngayon. Kaya simpatika, maligalig salute po sa iyo, Attorney Vic. Kami po ay sa inyo. Salamat po at ako po naman ay sa inyo at sa mamamayang Pilipino. Kay Maris Naral Zapata, watching from Dubai. Maraming salamat, ang dami. May kaibigan po ako na nasa Dubai ngayon
At ang daming araw po mga Pilipino dyan. Mabuhay po kayo. Alam kong sumasakit na rin ang inyong kalooban at dibdib sa nangyayari. Subalit, kinakailangan kong ilabas at balangkasin yung mga ganitong usapin sapagkat ito po'y kasali kayo eh. Kayo po yung tinatawag na bagong bayani, nagpapadala rito ng remittance. Ganito lang po ginagawa sa remittance na pinadadala ninyo. Ganito po ang ginagawa sa ating mga kapatid na OFW. Ganito po ang ginagawa sa perang pinapadala ninyo. Yung bilyon-bilyong piso ng dolyar na remittances, ganito po ang ginagawa ng gobyerno ni Marcos Jr. Kay Godofredo Anadon, laban natin ito. Attorney Rodriguez, salamat. At meron pong Hakbang ng Maisog International, Kuwait. Magkakaroon po sila ng live podcast pilot edition. At yan po ay mamayang gabi, 7 p.m. Kuwait time. Hindi po Philippine time, 7 p.m. Kuwait time ay magkakaroon po ng Hakbang ng Maisog International Kuwait. Marami po tayong mga kuya at ate dyan, mga kasamahan natin sa Eagles na nariyan sa Kuwait. Mabuhay po kayo. So yan po ang ating napakalaking usapin na kasabwat ang executive. Kawawa naman ho. Yung mga miyembro ng DBCC, yung Development Budget Coordination Committee. Kawawa naman po, magagaling po yan, masisipag, mga technocrat, mga dalubhasa. Kawawa naman po yung mga cabinet secretaries at yung kanilang mga staff, at pati yung kanilang mga technical working group. They spend so much time preparing for their agency or department's budget. They spend so much time defending their budget during budget hearing. Ito lang po ang ginagawa ng mga tiwaling mambabatas. Para ho alam ninyo, yung mga manggagawa natin sa hanay ng gobyerno, ganito lang po tayo sinasalaula ng ating mga tiwaling mambabatas. Nagbabudget defense pa ho kayo. Naghahanda pa ho kayo ng taunang budget niyo. This year, nag-budget call na ho. Next year, higit pong malaki ang ating budget na pinapanukala ng Executive Department. 6.8 trillion pesos. Tapos ganito lang ang gagawin nila. Magsalita po kayo, magalit po kayo. And I'm challenging yung mga elitista na magrarally diyan sa EDSA Shrine, nasisigaw ng impeach Sara. Anong tindig nyo dito? Anong tindig nyo dito? Wala lang. Wala kayong impeach bongbong. Pag-usapan natin, diretsong usapan para matigil na yung mga lukahang ginagawa ng napakaraming tao. Anong tindig nyo rito? Ano ang tindig ninyo sa unconstitutional 2025 budget? Ano ang tindig nyo rito? Ano ang inyong paninindigan dyan? Wala. Bakit? Dahil si Pangulong Duterte ang naglabas. Nasaan ang puso ninyo para sa Pilipino? Nasaan ang puso ninyo para sa Pilipinas? Porque pa naman si Pangulong Duterte ang naglabas nito, hindi kayo magsasalita? Akala ko ba para kayo sa bansa? Akala ko ba para kayo sa Pilipino? Bakit impeach Sara ang sinisigaw ninyo? Nasaan ang impeach Bongbong? Anong tindig nyo rito? Ito, lantarang panloloko.